Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos muli ay sumagana sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating pag-aaralan sa oras na ito ay ang tinatawag na masumpungan natin ang tunay na buhay or to find a real life, true life. Ibig sabihin, ito yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo dito sa ating teksto, ang Matthew chapter 16 verse 24 to 26. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na magkagayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Na magkagayoy, sapagkat sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito at sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Sapagkat anong paikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga yung pag-aaralan natin na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ang nakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay nakasumpong niyaon. Kaya ito ay isang malalim na talinhaga na kung saan ay ating maunawaan kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo, na sinasabi niya na ang nakasumpong ng kanyang buhay nawawalan nito at ang nawalan ng kanyang buhay ay nakasusumpong niyaon, o ang nawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay nakasusumpong niyaon. Atin muna nating unawain yung dalawang bahagi ng tinatawag na buhay. At para itong dalawang bahagi rin ng tipan ng ating Panginoon, ang lumang tipan at bagong tipan. Kaya dito makikita natin yung sinabi ng Panginoon, ang nakasumpong ng kanyang buhay. At ano ba yung nakasumpong ng kanyang buhay? Yung binanggit niya dito sa verse 26, na sinasabi niya na ano ang mapapakinabang o makakamit ng tao kung makamit man niya ang buong sanlibutan at mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Nang ibig sabihin ay sa ibabaw ng lupa, majority hinahanap ng tao yung tinatawag na buhay na makamit yung sanlibutan. Kaya ang sabi rito, anong pakikinabangin ng tao kung makamtan man niya ang sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Kaya ibig sabihin, ang buhay sa ibabaw ng lupa ay may hangganan. Alam naman natin yon. Pero habang tayo ay may lakas, siyempre ang hinahanap natin buhay, yung lagi natin sinasabi na kasiyahan, yung katuwaan, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung kakontentuhan, or yung acceptance, tanggap ka ng maraming tao, ng majority ng mga tao. Ikaw ay sikat, ikaw ay kilala. Yun yung parabang kalwalatian na hinahangad ng maraming tao. At ito ay nakamit ni Haring Solomon, na gaya natin na pag-aaral natin about do sa tinatawag na emptiness of life. Yung buhay na hinahangad ng tao, yung buhay na kinalalagyan ni Haring Solomon, yun yung hinahangad ng maraming tao, majority. Nasabi nga natin sa ating pangangaral, si Haring Solomon ay nakaabot dun sa tugatog o dun sa tuktok ng kalwalhatian. Kumbaga parang isang bundok na mataas ng kalwalhatian ng sanlibutang ito ay naabot ni Haring Solomon. Nakaabot siya doon. At nung nasa ibabaw siya ng tuktok ng kalwalhatian ito, nadama niya yung tinatawag na kabagabagan. Doon niya nasabi na I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. Yun ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17.
Nang ibig sabihin, napagod si Haring Solomon sa paghahanap ng tunay na buhay, bagamat lahat ng ninasa ng kanyang puso ay nakamit niya. Anumang bagay na kanyang isiping gawin para siya'y masiyahan, ginawa niya yon. Pero dumating sa punto, yung tinatawag na emptiness of life, at maraming ganyan. Nasabi nga ay hindi na malaman kung ano ang gagawin sa buhay, kung paano masisiyahan. Sapagkat ando na sila sa tugatog ng tagumpay, pero yung mga kagaya natin na naririto lang sa mabababang kalagayan, pangarap ng lahat ng tao, siyempre yumaman. Diba? Natural lang naman yon. At kapag ikaw ay yumaman, ibig sabihin nun, ay makakamit mo yung gusto mong makamit, yung gusto mong mabili, yung gusto mong magawa na magbibigay sa iyo ng kagalaan, kasiyahan, kalwalatian o kadakilaan ay makakamit mo kapag ikaw ay mayaman. At kapag ka ikaw naman ay yumaman, mararanasan mo rin yung sinabi ni Haring Solomon. Kapag ikaw ay naando na at wala nang maisipang gawin, mararamdaman mo rin yung tinatawag na emptiness of life. Nang ibig sabihin ay hindi ka na nasisiyahan sa mga bagay na iyong ginagawa at maghahanap ka uli ng mga bagay na iyong gagawin para ikaw ay masiyahan. Kaya dahil dito, ito yung buhay na ini-interpret o nauunawaan ng maraming tao, majority. Yan talaga yung buhay. Sapagkat ito yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo, kung makamit mo ang buong sanlibutan, yun yung buhay Haring Solomon. Bagamat hindi lang si Haring Solomon ang nakaranas noon, marami ring mga tao na nasa ganun na ring kalagayan, pero empty pa rin yung kanilang kalooban, yung kanilang damdamin, yung kanilang niluloob ay kulang pa rin, hungkag pa rin. Kaya sabi nga ay kulang na lang ay maging hari ng sanlibutan. At yan naman ay darating ang panahon, pero mag-ingat tayo dahil kapag ganyan na ang kaisipan ng sanlibutan, isa lang naman ang lumikha ng sanlibutan, ang ating Panginoon Diyos, at dapat lang na siya ang maghari. Kaya kung ang maghahari dito ay tao, hindi yun kalooban ng ating Panginoon dahil hindi naman yan nilikha ang sanlibutan. But later on, kagaya ng ating nababanggit sa pag-aaral, ang ating Panginoong Kristo ay babalik at sa kanyang pagbalik maghahari siya ng 1,000 taon at karapat-dapat lamang bilang berbo na kasama sa pag-create nitong sanlibutang ating ginagalawan, kabahagi siya sa paglikha. Kaya karapat-dapat lamang na kung siya ang maghahari sa ibabaw ng lupa ay meron siyang karapatan at nararapat lamang sapagkat siya'y kabahagi sa paglikha ng sanlibutan. Ito yung sinasabi ng John chapter 1, verse 9 to 10. At dito mga kapatid, mga kaibigan sa ating Panginoon, yung kalagayan ng tao, nauunawaan niya ng ating Panginoon Diyos. At yan naman talaga ang pangarap at layunin ng ating Panginoon, mapulpil yung kasiyahan ng tao, as in mapulpil. Kaya yung kalagayan ni Haring Solomon, ang history kasi talaga noon, ay inibig ni Haring Solomon ang ating Panginoon Diyos. Priority niya ang ating Panginoon Diyos, ang kanyang salita, mga aral at turo, at higit sa lahat, pinahahalagahan niya ang ating Panginoon. Napakalaki ng paggalang at pagrespeto ni Haring Solomon sa ating Panginoon Diyos. At ang nabanggit nga lamang doon, pag naghahandog si Haring Solomon, ay hindi siya naghahandog sa mabababang lugar, kundi iniaakyat niya sa matataas na dako. Kumbaga, iniaakyat pa niya sa mataas o sa mataas na burol o doon sa mataas na bundok. Kaya yung mga handog niya iaahon pa doon at pati siya aahon din doon. At pag siya'y nakapaghandog na, muli siyang bababa. Ibig sabihin, kasiyahan niya na makapaghandog sa dakong mataas kaysa doon sa mababang lugar. Sa mababang lugar, wala namang pinagkaiba yon kung iisipin natin. Dahil sa Diyos ka naman maghahandog. Kaya lang iba-iba yung kalagayan doon sa mataas na dako. Kaya dahil dito, nais ni Haring Solomon na mabigyan ng pagpapahalaga at importansya ang kanyang ginagawa sa ating Panginoon. Hanggang sa dumating nga sa kanya ang isang pangitain o isang panaginip na nagsabi sa kanya ang ating Panginoon Diyos, na humiling siya at ibibigay ng ating Panginoon. At bilang isang batang hari, ang hiningi ni Haring Solomon ay ang
karunungan. At ang paghingi ni Haring Solomon ng karunungan sa ating Panginoon Diyos, ang reason nun, hindi niya alam kung paano pangangalagaan ang bayan ng Diyos, ang bansang Israel. Kaya sabi niya, bigyan mo ako ng karunungan upang mahatulan ko ang bayan at sila'y magabayan sapagkat ang iyong bayan ay totoong malaki, ngunit ako'y isang bata pa at musmos. Ang ibig sabihin, kailangan niya ang karunungan. Kaya dahil doon nalugod ang ating Panginoon Diyos sa hiningi ni Haring Solomon, at dahil doon, ang sabi ng Panginoon, ang hiningi mo, ibibigay sa iyo. At yung hindi mo hiningi, ibibigay pa rin sa iyo. Ang kayamanan, ang kadakilaan, at ang tinatawag na mahabang buhay o yung tinatawag na pagdami ng lahi. Kaya dahil dito, ito ngayon yung natanggap ni Haring Solomon, na kung pag-aaralan natin ang hiningi ni Haring Solomon na buhay, ay yung nakarunungan ay yung banal na espiritu ng ating Panginoon Diyos o yung persona ng ating Panginoon. At yun ang binabanggit sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 12 na sinasabi roon, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Kaya kung sinabi ito sa sulat ni Haring Solomon, na sinabi doon, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Ibig sabihin, ang karunungan ay isang persona. Kawikaan chapter 8 verse 12, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Kaya ito ay isang persona. At kung persona ang karunungan, ito ay yung tinatawag na holiness and righteousness. Ito yung banal na espiritu. At nahingi nga ni Haring Solomon. Kaya nga sa ating pangangaral ay nababanggit ko na hindi inaasahan ni Haring Solomon, kumbaga sa dark, naka-bullseye siya. Tinamaan niya yung bullseye. Kaya sabi ron, ibinigay sa kanya ng ating Panginoon yung buhay. Yung ninanasa ng tao, ng lahat ng tao, ibinigay kay Haring Solomon. Kaya sabi nga sa panahon ni Haring Solomon ay naroroon ang mga hari, ang mga bansa ay nakikipagkaibigan sa kanya, kaya walang digmaan sa loob ng 40 taong paghahari ni Haring Solomon. At ang mga kaloob ay dumarating kay Haring Solomon at nabantog yung kanyang karunungan. At dahil dito ibinilang siya ng ating Panginoon Diyos na isang kanyang anak. Sa lahat ng bagay sa banal na kasulatan, si Haring Solomon lamang ang binanggit ng ating Panginoon na personal na kanyang anak. At liban doon ay wala na. Kaya dahil dito kung ating titingnan na sa kalagayang ito, si Haring Solomon dahil tumanggap siya ng banal na espiritu, ay ibinilang siya ng ating Panginoon na kanyang anak. Kaya ibig sabihin, sa mga bagay na ito, ay merong bagay na mangyayari sa buhay ni Haring Solomon na katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. At ito nga yung binanggit sa unang Kronika, 1 Chronicle chapter 28. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 6, ganito ang sinasabi, at kanya sinabi sa akin, si Solomon na iyong anak ang siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, sapagkat aking pinili siya upang maging anak ko. At ako'y magiging kanyang ama, at aking itatatag ang kanyang kaharian magpakailanman, kung kanyang pamamalagiang sundin ang aking mga utos at aking mga kahatulan, gaya sa araw na ito. Ngayon nga'y sa paningin ng buong Israel ng kapisanan ng Panginoon sa pakinig ng ating Diyos, sundin at suriin ang lahat ng utos ng Panginoon yung Diyos upang inyong ariin ang mabubuting lupain. Ang mabuting lupain ito at maiwang pinakamana sa inyong mga anak pagkamatay nyo magpakailanman. At ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng akal at pag-iisip. Kung iyong hanapin siya ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Mag-ingat ka ngayon sapagkat pinili ka ng Panginoon upang ipagtayo mo ng bahay
ng bahay ang santuaryo, magpakalakas ka at gawin mo. Ito yung naging resulta ng hiningi ni Haring Solomon, yung tinatawag na karunungan. Sa kanya lang binanggit ng ating Panginoon Diyos, ikaw ay aking anak. Wala na siyang pinagsabihang ganon. Kay Haring David, hindi niya yung sinabi. Kay Abraham, hindi rin niya yung sinabi. Kay Moises, hindi rin niya yung sinabi. Sapagkat si Haring Solomon, sa hindi niya nalalaman na humingi siya ng karunungan, ang nahingi niya ay ang persona ng banal na espiritu. Wisdom. Wisdom is an ability to choose right. At dahil dito si Haring Solomon ay pinagpahayagan talaga ng ating Panginoon Diyos, ikaw ay aking anak. At dahil doon ibinigay ng ating Panginoon sa panahon ni Haring Solomon yung buhay. Yung pinakang sukdulan ng buhay. At nasa kanya nga, siya na ang pinakamayamang tao sa ibabaw ng lupa. As in, walang makakaabot sa kayamanan ni Haring Solomon. Kung meron man mayaman ngayon sa ibabaw ng lupa, sabihin natin, sino ba yung mayaman? Sina Bill Gates, sila yung mayayaman, multibillionaire, sabihin na natin trillionaire. Pero si Haring Solomon, mas higit pa doon yung ibinigay ng ating Panginoon. Kung yung kayamanan niya noon ay i-compare natin sa halaga ngayon. Sapagkat si Haring Solomon, ang sabi nga ay napakaraming kayamanan. Si Haring David marami na rin. Kasi ito nga usapin ang tinatawag na pagtatayo ng bahay. Si Haring David nagbigay ng 3,000 talentong ginto. Ang isang talento ay equivalent ito ng almost 96 or 98 pounds. Nang ibig sabihin, ito ay sabihin natin 45 kilo isang talento. Kaya ibig sabihin ay 3,000 na 45 kilo ng ginto. Ginto daw yun sa offer. Pero may binabanggit pa rin na nagbigay siya ng 100,000 talentong ginto. Yun yung ordinaryong ginto. Kaya kapag kinumpute natin yung 100,000 talentong ginto sa matuwid ay 100,000 45 kilos na ginto. Grabe ano? Napakarami. At yun ay ginamit sa pagtatayo ng bahay ng ating Panginoon. Nadaanan lang sa usapin ng kayamanan. Pero bakit binanggit pa rin ni Haring Solomon, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. Sa kabuuan ng ating pagkatao, ang nakakamit lang ni Haring Solomon ay yung kanyang physical body, yung emotion at thinking niya ay hindi pa rin lubos at ganap na masiyahan. At yun naman ang ating sinasabi sapagkat wala pang ang tumutubos sa sala ng tao. Kaya yung ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon may kulang. As in kulang. Pero sa panahong yun, nilubos ng ating Panginoon Diyos yung buhay na hinahanap ng tao. Pero ang hinahanap ni Haring Solomon, yun ang kapunuan ng emptiness of life. Sapagkat ang tao nagkasala nga. At nang magkasala ang tao ay nahiwalay sa harapan ng Diyos at ang tao ay papunta ng kapahamakan gaya ng lagi nating ipinapangaral. Nang ibig sabihin, nakita lang ng ating Panginoon Diyos, ang tao may pag-asa dahil nagpakumbaba. Kaya binihisan niya si Eva at si Adan ng balat ng hayop at yung balat ng hayop yun ay balat ng tupa, isang simbolo ng pinakamaamong nilikha ng ating Panginoon Diyos, hinubaran niya at ibinihis sa tao. Kaya dito sa Matthew chapter 10 o John chapter 10 verse 10, sinasabi ron ang ating Panginoon Kristo ay naparito upang magbigay ng buhay sa tupa. Isang buhay na ganap at kasaysayan. Ang ibig sabihin yung image ng tao na nasa kalagayang image ng tupa, image ng kordero. Yun ang binibigyan ng buhay, hindi yung image ng kambing. Kaya doon sa Matthew chapter 25 verse 39 hanggang sumusunod na talata ay merong mga bahagi doon na kung saan ay ang tupa at ang kambing. At ang kinalulugdan ng ating Panginoon yung tupa sapagkat sila'y obedient at yung kambing naman sila naman hindi obedient. Bagamat doon sa Matthew chapter 25 ay pareho silang nakakaunawa sa kalooban o sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Pero sa pagganap sa kalooban, iba yung tupa at iba yung kambing. Kaya pinagpala ng Panginoon yung mga tupa at yung mga kambing naman ay napapunta ron sa tinatawag na
kapahamakan. Kaya dahil dito, kung titingnan natin, sa panahon ni Haring Solomon, fulfill na yung buhay. Wala na siyang hahanapin pero yung sa loob niya merong kulang. At yun ang dahilan kung bakit tinubos tayo ng ating Panginoon. Gaya ng ating pinapangaral na wala yung likeness and image of God, larawan at wangis ng Diyos. At yung larawan at wangis ng Diyos, yung sinasabi nating emotion, holiness, at yung thinking, yung righteousness, nawala yung larawan at image ng Diyos sa tao. At dahil doon, eto nga, kinakailangang maibalik uli yun ng ating Panginoon para mapulpil uli yung totoong buhay ng isang tao. Yung ganap. Kaya yung buhay ay mauuwi sa tinatawag na dalawang bahagi. Yung una ay yung physical doon sa lumang tipan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon. Yun yung buhay at ito yung hinahanap ng maraming tao. Ang ikalawang buhay dito sa ibabaw ng lupa ay yung spiritual. Yung spiritual na ito, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Kaya dito sa bagong tipan, marami ng tinatawag na mga anak ng Diyos. Sa lumang tipan, si Haring Solomon lang ang tinawag. Oo, bagamat merong mga children of God. Ang bansang Israel ay tinawag na children of God. Pero yung personal na sinabi na ikaw ay aking anak, kay Haring Solomon lang yun napabigay. Pero dito sa bagong tipan, marami na. Ang mga sumasampalataya at nagpatubos ng buhay sa ating Panginoong Kristo ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun ang sinasabi ng John chapter 1 verse 12. Kaya dahil dito, yung buhay na nakamit ni Haring Solomon, nakamit niya buong mansanlibutan, nakamit niya. Kumbaga sa panahon niya ay siya yung pinakang hari na nanginibabaw sa ibabaw ng lupa. No, ang mga hari ay hindi mangahas makipagdigma sa kanya, kundi nakikipagkaibigan sa kanya. At dahil doon, yun yung buhay na kung saan ay nakamit ni Haring Solomon ang buong sanlibutan. Kaya nga nakarami siya na naging asawa o babae, no, 700 ang prinsesa, 350 na concubines. Nang ibig sabihin, hindi siya nasiyahan. At dumating na nga doon sa punto, napagod na siya. Sabi niya, I hated life. For the worst under the sun is grievous unto me. Kaya dahil dito, nang dumating ang ating Panginoon Jesucristo, may binabanggit din siyang buhay. At yung binabanggit niya dito sa ating teksto, ang sumusunod sa Panginoon at hindi nagpapasa ng kanyang krus, hindi karapat-dapat sa akin. Sapagkat yung nais ng ating Panginoon, ang tao ay magkaroon uli ng tinatawag na restoration. Yung tao ay ma-save ng ating Panginoon doon sa kapahamakan. Ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang tao ay magkamit ng tunay na buhay habang siya'y naririto sa ibabaw ng lupa. Kaya kinakailangan daw pasanin yung krus. At yung krus na yun, yung tinatawag na pinaghirapan ng ating Panginoon Kristo. At yun yung pinakang bagong tipan. Yung tipanan ng ating Panginoon Diyos sa tao. At ang namamagitan doon ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya dahil dito, yung buhay na sinasabi ng ating Panginoon, physically tayo, physically, kung nais natin yung buhay na kagaya ni Haring Solomon, ibig sabihin, hindi natin hinahangad yung spiritual na buhay na nais ng ating Panginoon Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat yung spiritual na nais ng ating Panginoon Kristo sa ating buhay, yun yung magpupulpil ng ating pagkatao at ng ating buhay, ibabalik niya yung likeness and image of God. Ibabalik niya yung kanyang larawan at wangis sa ating buhay. At yun ay yung holiness and righteousness. Kaya dito may mababanggit si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na ang ating Panginoon Kristo ang siyang karunungan. Yun yung wisdom. At ang ating Panginoon Jesucristo, siya rin yung tinatawag nating katubusan. At dito sa katubusan, involved dito yung tinatawag na holiness and righteousness, yung tinatawag na kabanalan, yung tinatawag na katwiran. Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse 30, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan.
Datapwat sa kanya'y kayo'y nanga kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung karunungan mula sa Diyos. Kung si Hari Solomon ay humingi ng karunungan na hindi niya nalalaman, kinalugdan ng ating Panginoon at yung fulfillment of life. Kasi yung biyaya ng ating Panginoon, kapag naganap mo yung buong kautusan, hindi ka liliko sa kanan o sa kaliwa, ginanap mo yon. Yun ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 28, pagpapalain ka ng Panginoon. Basta sa salita ng Panginoon Diyos, susundin mo siya, yung mga utos niya. At kung maganap mo yon, darating sa iyo yung mga pagpapala. Pero si Hari Solomon, bata pa, pinagpala na ng ating Panginoon. Hindi pa nga napapatunayan ng ating Panginoon Diyos kung ito nga si Hari Solomon ay susunod sa batas ng ating Panginoon Diyos sa tinatawag na Law of Moses. At yun ay nasa 300 mahigit na batas. Kundi ang hiningi lamang ni Hari Solomon, karunungan. Pero granted na kaagad, ibinigay na kaagad ng ating Panginoon Diyos yung mga bagay na hindi hinihingi ni Hari Solomon. Kaya dahil dito, alam ng ating Panginoon, kung si Hari Solomon ay may karunungan, meron siyang righteousness, hindi na kailangan sumunod sa batas. Kundi siya talaga ang magpapatupad ng batas at karapat-dapat siya. Nang ibig sabihin, siya yung lumalagay sa kaayusan ng batas. Ngayon, nabanggit dito na hiningi ni Hari Solomon ay ang karunungan, pinagpala siya ng ating Panginoon. Pero yung pagpapalang ibinigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos, yun yung buhay dito sa ibabaw ng lupa. Hindi ipinangako ng ating Panginoon Diyos yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nasaad lamang dito sa bagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At dito binanggit ang Panginoong Hesus ang karunungang mula sa Diyos. Kaya kung ating i-accept at makikipagtipan tayo sa ating Panginoon Jesucristo, ang karunungang mula sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, ang siyang matatanggap natin, ang una niyan ay babalik sa atin yung larawan at wangis ng Diyos. Babalik sa atin yung tinatawag na holiness and righteousness, yung kabanalan at katwiran, at ayon ay resulta ng katubusan. Resulta yun ng redemption. Kaya mahaba man yung usapin, pero yun yung magre-resulta kapag tayo nakipagkaisa sa ating Panginoon Kristo, ay ating tinatanggap ng buong puso, ng buong katotohanan ang ating Panginoon Kristo, at siya yung karunungang mula sa ating Panginoon Diyos. At ito muli natin banggitin yung sinasabi sa aklat ng Isaias, na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay isang pamantayan ng ating Panginoon para sa buhay na tinatawag na kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Isaiah chapter 28 verse 16, ganito ang sinasabi hanggang 17. Kaya't ganito ang sabi ng ating Panginoon Diyos, narito, aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ng isang batong subok, isang mahalagang bato sa panulok na may matibay na patibayan. At ang naniniwala ay hindi magmamadali. At aking ilalagay ang pinakapising panukat, ang katwiran. At ang pinakampabato ay ang kabanalan. At papalisin ng graniso ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapawan ng tubig ang taguang dako. At ang batong tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sa English, kagaya ng inaawit natin noon, sa awiting pagsamba sa Panginoon Diyos, ang sabi rito sa English, therefore thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Ito yung cornerstone, yung pinakampabato, yung pinakambato, pundasyon, subok, matibay. Pero ang sukatan daw nito, yung pinakapisim panukat ay ang katwiran. At yung pinakampabato ay kabanalan. Kaya kinakailangan makita yung dalawang ito. At ito nga yung tinutukoy natin dito na likeness and image of God. Pinakampisi daw yung sukatan.
ay yung tinatawag na katwiran, righteousness. At yung plambab, yung pinakampabato, yung pahulog para maging tama sa hulog. Yung sinasabi natin, tama sa hulog, kabanalan. Kaya ibig sabihin, kung naroon yung likeness and image of God, ibig sabihin, yung plano at layunin ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo ay napupulpil sa buhay ng isang tao. At yun na sinabi ni Haring o ni Apostol Pablo, na si Kristo ang karunungan mula sa Diyos, sa kabanalan, sa katwiran, at sa katubusan. Kaya dahil dito, kung ang ating Panginoon Kristo ang karunungan, the same, nang ibig sabihin, kung humingi ng karunungan si Haring Solomon, yung worldly life, yung buhay na nakamit niya yung sanlibutan, ibinigay ng Panginoon. Pero hindi kasali doon yung buhay na walang hanggan. Kaya nga si Haring Solomon, empty pa rin. Dito naman sa Bagong Tipan, ang Panginoon Kristo hindi personal na nangangako ng kayamanan sa ibabaw ng lupa. Pero ang pinapangako niya, ipupulpil niya yung emptiness of life na hinahanap ni Haring Solomon na hindi niya nakamit. At ito yung pangakong dala ng ating Panginoon, spiritual life. At dito sa tinatawag na spiritual life, makikita natin yung what is the reason of life. Ano ba ang dahilan ng buhay? At dahil dito, lalabas ngayon yung mga imposibleng bagay. Na gaya ng pinangaral natin noon, ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isa, pag-ibig sa kapwa. Kasi ang biyayang spiritual na buhay na ibinigay ng ating Panginoon Diyos, automatic yan. Panalangin mo, pagnanais mo na sana matanggap ng iyong mga kapatid, ng iyong kamag-anak, ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga kapitbahay, ng iyong kababayan, or else kapwa-tao. Kaya dahil dito, isang bagay lang ang dapat na mangyarit maganap. Na tayo ay makita sa kalagayang nasa liwanag ng ating Panginoon, yung buhay natin hindi na empty. Oo, hindi nga tayo mayaman. Pero yung kagalakan at katuwaan, kapayapaan na naririto sa ating puso, sumasagana. Nasabi nga ay meron tayong tinatawag na peace of mind. At yung peace of mind na yon, hindi lamang yung dito sa ibabaw ng lupa, hanggang dun yun sa kabilang buhay. Sa matuwid sa dalawang bahagi ng buhay. Dalawang bahagi. Yung tinatawag na worldly life or fleshly life and spiritual life. Ang Bagong Tipan ay nasa spiritual. Pero kapag nakapasok kasi tinatawag na spiritual, yung holiness and righteousness, yun na yung lifestyle mo. At yung lifestyle mo na yun, yun yung kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi nga, natutuwa ako sa marami na nakakaalaala sa kanyang mga kababayan na mahihirap. No. Kaya marami naman, hindi lang naman kukunti, marami rin naman, pero sana mapulpil ang plano ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Gaya ng ating sinasabi, hindi tayo ipinanganak na may sungay at may buntot. Lagi ko yung pinapangaral, sinasabi sa mga nabilanggo. Dahil ang tao, bagamat siya'y nasa ganong kalagayan, siya'y hinubog lamang ng kapaligiran. Pero sa loob niya, meron siyang kagandahang loob gaya ng mga barbaro na ating pinag-aralan. Majority tao pa rin tayo. Si Eva at si Adan nagkasala, ganun pa man, nagmataas sila, gusto nilang pumantay din sa Diyos. Pero nung sila'y magpakumbaba, sila ay napasakop sa Diyos. Then, ang Panginoon Diyos ay nagplano para sa kanilang katubusan. Yung ginawang katubusan ng Panginoon Kristo, abot yon hanggang kay Eva at kay Adan. At yon ay hanggang sa pagsasara ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, ano ba yung life? Yung life kasi na sinasabi yung meron kang peace of mind, yung meron kang kapayapaan, kapanatagan, hindi ka nababalisa, hindi ka nangangamba, na anuman yung iyong dinaraanan, anuman ang buhay, alam mo na ikaw ay nasa ilalim ng mapagpalang kamay ng ating Panginoon Diyos. At higit sa lahat, ikaw yung ilaw ng ating Panginoon. Huwaran ka, halimbawa ka. Kaya dahil dito, kung ikaw yung ilaw ng Panginoon, iingatan ka ng ating Panginoon. Unless na lang yung ilaw mamatay. Pag nawala yung ilaw, anong kabuluhan?
Kaya sabi nga, wala ng kabuluhan. Kaya napakahalaga kapag tayo ay nagliwanag, tayo ay magkaroon ng damdamin sa ating kapwa-tao, lalo na dun sa maliliit. Kaya dahil dito, wag nating aalisin sa ating mga panalangin yung mga bagay na nais at gustong mangyari ng Panginoon Diyos sa buhay ng tao. Kung nangyari ito sa iyo, alam mo na ito ay dapat din mangyari sa iba. Dahil hindi lamang yan dito sa ibabaw ng lupa hanggang sa kabilang buhay yan. Alam natin na hindi tayo hukuman ng ating Panginoon dahil kabilang tayo sa tinubos ng ating Panginoon Diyos sa dugo ng tipan at tayo kapatid ng ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay binanal sa pamagitan ng dugo ng tipan nang pasanin niya ang kasalanan sa krus. At tayo din, makasalanan din tayo, ang Panginoong Hesus hindi. Pero nang pasanin niya ang kasalanan natin, siya na yung mas mabigat ang taglay na kasalanan. Pero yung kasalanan niya, nilinis yun ng bagong tipan. Yung sinasabi natin sa Hebreo chapter 10 verse 29. At tayo naman, namulat na tayo sa kasalanan. Pero kung tayo magkikipagkaisa pa rin sa dugo ng tipan, yun din ang magpapabanal sa atin kung paano nilinis ang Panginoong Hesus sa pinasan niyang kasalanan, ganun din tayo nilinisin ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na dugo o ang banal na dugo ng Panginoong Kristo na siyang tanging alay o katubusan ng ating kasalanan. Kaya dahil doon, kung ito ay ating makamit, meron tayong tinataglay na tinatawag na contentment. At higit sa lahat yung exceeding joy. Yung binabanggit ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 1, verse 8, na sinasabi roon ay hindi nyo siya nakita pero inyong sinampalatayan, hindi nyo siya nakita pero inyong siyang inibig. Dahil dito nagagalak kayo ng di kawasang galak. Di maisaysay ng pananalita, sa English kasi ay unspeakable joy, full of glory. Nang ibig sabihin kagalakan, yun yung tinatawag na kapunuan ng ating emptiness. Sapagkat bumalik yung tinatawag na holiness and righteousness at yun yung tinatawag na likeness and image of God. Kaya kapag bumalik yun, yun yung pinakang restoration ng human being. Kaya alam naman ito ng lahat ng tao, may hinahanap talaga ang tao. No, kaya nga kahit bata nagpapasikat di ba? Natural lang naman yan sa bata. Yung gusto niya ang camera nakapokus sa kanya. No, ganun lang naman ang buhay. Pero kapag dumating na sa atin itong spiritual life na ibinibigay ng ating Panginoon Kristo, yung contentment dadating sa atin. At higit sa lahat, sabi nga yung buhay natin ay magiging makabuluhan. Anong ibig sabihin ng makabuluhan? Ibig sabihin, tayo'y nagbibigay ng impluwensya sa ating kapwa upang kung ano man yung ninanais nila sa kanilang mga buhay, ay masumpungan nila sa spiritual at merong magpapatotoo, ikaw yon at ako yon. Na kung saan ay winwork out na ng ating Panginoon at nagkamit ng tinatawag na contentment of life. Kaya dahil dito, yes, sabihin nga natin, marami tayong mga pangangailangan, pero sa mga pangangailangan na yon, sabi nga, hindi naman talaga natin kailangan, wag tayong maghangad. No, mahirap kasi na ating isabuhay, yung sinabi ni Apostol Pablo, maging ng ating Panginoon Kristo, kung ikaw ay may damit na maisusuot, at may pagkain na makakain, at merong masisilungang bahay, makontento ka na doon. Kaya lang paano? Oo, kontento ka sa pero bukas paano? Yun nga yun yung problema, paano bukas? Pero kung alam mo na ang patnubay gabay ng ating Panginoon Diyos ay nasa iyong likuran, nasa iyong harapan, alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon gaya ng mga bata na hindi nag-iisip ng gano'n. Ang mga bata, paggising lang niya, maglalaro na lang yan. Tatawagin na lamang para kumain, di ba? Yung iba naghahagilap ng pagkain. Pero majority, yung mga bata, hindi nag-aalala kung may kakainin o wala. At malimit pa nga, tatawagin pa nga. Tawagin na yung mga bata at kakain na. Ganyan kami doon. Napapalo pa nga dahil gusto ng tatay ko, sabay-sabay kaming kakain. Siyempre, nalilibang sa holen, nalilibang doon sa tinatawag na rubber band, yung plastic. At dahil doon, yung tansan, pinaglalaroan yung takip ng tansan. Kaya pag oras ng pagkain,
sumutsot na, tinawag na hindi ka dumating, may palo ka. No, bagamat ang tatay ko nagbabanta, ilalaga daw niya yung mga rubber band at yun daw ang ipapakain. Tinatawag na para kumain, ayaw pang kumain, pero hindi naman yung ginawa ng tatay ko. Siguro natakot na kami at pagka kami tinawag na para kumain, di nadating na lang kami. Pero ang punto, ang bata hindi nababalisa dahil meron silang magulang na nagmamahal sa kanila. At ganun din tayo kung tayo ay anak ng ating Panginoon Diyos. Di rin tayo mababalisa. Sabi nga, ito personal ito sa aming pamilya. Sa aming pamilya, hindi po kami mayaman. Kailangan din namin ng pera. Kailangan din talaga namin. Siyempre, para may pambayad ka ng kuryente, para may pambayad ka ng tubig, pambayad ka ng bahay. Pero itong mga kasama ko dito sa bahay, may pagkain na nagda-diet pa. Bakit? Nagtatabaan. Pati ako gusto ko rin mawala yung pagkalaki ng akin tiyan. Pero ang katwiran ko, nag-exercise na lang ako. Pero yung mga kasamahan ko dito, talagang nagtitiis. Minsan, konti lang ang kain. Minsan, hindi na nga kumakain. Sabi, magsikain kayo. Mahirap pagka kayo ay hindi kumakain. Kaya ito yung buhay na ibig sabihin ay ang Panginoon Diyos, pag pinulpil niya yung ating emptiness of life, wala tayong hahanapin. Kaya lang tayo naghahangad na tayo ay yumaman para makasabay tayo sa marami. Kasi feeling natin, ang sarap ng buhay siguro ng mga artista. Yung bang nagsisigawan pag nakita ka, dumating ka sa mall, may mga bodyguard ka, tapos nagsisigawan sila, nag-iiritan sila. Parang ang sarap ng pakiramdam ng ganon. Yes, masarap talaga ang pakiramdam ng ganon. Pero kung ikaw ay naging kagaya ng tinatawag ng Panginoon bilang kanyang anak, higit pa rin yung nararamdaman mo. Na ang maisip mo lang, sana yung binigay sa akin ng Panginoon, makamit din ng maraming tao. Lalo na yung hindi maganda ang kapalaran dito sa ibabaw ng lupa. Yan po sinasabi ko sa bayan ng Gumaka. Hindi na maganda yung buhay natin dito sa lupa, tapos sa kabilang buhay, hindi pa rin maganda. Ang lupit naman, parang ang iniisip ko, buti pa, hindi na lang nabuhay. Kasi nabuhay ka nga dito sa lupa, hindi naman maganda ang buhay mo. Isang kaig, isang tuka, tapos pag ikaw ay namatay, impyerno ka pa o sa lagab lang. Parang ang lupit naman yata ng buhay. Pero sabi nga, mahal ng ating Panginoon yung mga naroroong kalagayan o sa mga naroroong kalagayan. Kaya sabi ng mga Pariseo, Skriba, siya'y kaibigan ng mga maniningil ng buwis, siya'y kaibigan ng mga makasalanan. At ang sabi naman ng ating Panginoon, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit. Then, kailangan ng Panginoong Hesus nung mga tao na naghahanap ng tinatawag na contentment of life. At kaibigan niya ang ating Panginoon ng mga makasalanan, bagay na hindi ginagawa ng mga reliyoso sa ilalim ng lumang tipan. Kaya dahil dito, kung hahanapin talaga natin ang tunay na buhay, isipin natin. Kung talagang ayaw natin ng spiritual, then tama si Hari Solomon. Kasi yun naman ang karanasan ng buhay ni Hari Solomon. Eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. Kaya sabihin, kumain na lang tayo, magpakasaya tayo, uminom tayo, magpakaligaya tayo dahil darating ang bukas, mamamatay din tayo. Pero kung ang pananaw ni Hari Solomon, meron pang buhay na walang hanggan, gaya ng pinangako ng ating Panginoon Kristo, yung fulfillment of life, daladala ng ating Panginoon, John chapter 10 verse 10 nga. At doon sa John chapter 10 verse 28 to 29, binabanggit din nun, nagbibigay talaga siya ng buhay na walang hanggan. At siya ay nasa ilalim ng pamamahala ng kamay ng ating Ama at ng ating Panginoon Kristo. At pinangangalagaan sila ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, kung nanasain natin yung spiritual na buhay, sa ibabaw ng lupang ito, may contentment tayo. Ang paiiralin na lang natin, sinasabi nga ng awitin, at yun ay galing naman sa banal na kasulatan, pag-ibig lang ang susi ng lahat. At yung pag-ibig na susi ng lahat na pinag-aralan natin noong nakaraan, yun ay sa pakikipagtipan sa Panginoong Hesus, sa pakikipag-engage natin sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo, na ang batas ng kautusan sa reliyon ng Hudyo, mauuwi na lang sa isa. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nasabi nga, may pinahalagaan ko rin ang sarili ko
Natakot din ako, ang pangalan pala ng Panginoong Kristo may kapangyarihan. Ay paano kung siya na mismo? Ay kung siya totoo, ay di totoo rin may langit. At kung siya totoo, ay di totoo rin may impyerno. Ay teka, sa muna ako pupunta. Kaya dahil doon, nag-research ako. At dahil doon sa aking pagre-research, humantong ako sa tinatawag na pakikipagkasundo sa ating Panginoong Hesus. Nagpatubos ako. Kaya dahil doon, yung kagalakan katuwaan na naranasan ko noon after 3 months, totoo talaga yon. Nabanggit ko sa sarili ko, Lord, kung ang kagalakan katuwang ito mula sa iyo, wala na akong hahanapin pa. Kaya ibig sabihin, isang tabi muna yung mga pangarap kong secular. May kapatid po ako sa abroad, pinag-aral niya ako at syempre nakatakda din ako na sumunod doon. Pero mas pinili ko ito. Dahil napakahalaga nito, dahil alam ko marami ding kabataan na gusto nila ng pagbabagong buhay, hindi lang talaga nila magawa. Gaya ko. Hindi ko rin kaya. Pero dahil sa salita ng Diyos, dahil sa banal na kasulatan, dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, step by step, pinag-aralan ko at napatunayan ko, totoo nga pala ang pagtawag sa atin ng Panginoon Kristo. Kaya dahil dito, yung tinatawag na fulfillment of life, andito yung sa puso, yung may kapayapaan ka. Then, andito rin yung sa ating thinking, yung meron kang tinatawag na peace of mind. Kaya sabi nga, kahit saan naman ako pumunta, wala namang problema doon. Na ibig sabihin, kahit saan ako sumuot, saan ako dumako, alam ko na may kapayapaan ako. Bakit? Wala naman kasi akong atraso. No, hindi kagaya ng mga maraming pagkakataon noon sa buhay na kung saan ay hindi ka pwedeng dumako sa kabilang barangay dahil may atraso ka, mayroong ganon. Parang lumiliit nga daw yung mundo, sabi ng tatay ko, pag ganyan ang buhay, liliit ang mundo mo. Nang ibig sabihin, hanggang dyan ka lang sa lugar mo, hindi ka makakalayo. Pero sabi nga, kahit naman tayo saan pumunta, sabi ng nanay ko, may kapayapaan din siya. Bakit? Hindi ako yung pagmumulan ng gulo. Ang mabigat kasi, kung akong pagmumulan ng gulo, ay yun ang ikababalisa ng nanay ko. Kaya dahil dito, ito yung buhay natin. Nang ibig sabihin, meron tayong kapayapaan mula sa Diyos. Meron tayong kapayapaan sa ating kapwa. At kung ano yung tinanggap natin, panalangin natin at desire din ng ating puso, sana makamit din ito ng ating mga mahal sa buhay, ng ating kamag-anak, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapitbahay, ng ating kapwa-tao. Hindi sila mawawala sa ating panalangin. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yung spiritual life, bukas yan hanggang ngayon. Yan yung nais ng ating Panginoon. At mangyayari yan sapagkat gagawa ang Panginoon, hindi mapipigilan bago dumating yung tinatawag na huling panahon. Pero hindi pa yung wakas. Sabi nga, bago lumabas yung tinatawag na maghaharing Antikristo, gagawa muna ang ating Panginoon. Marirebuild muna ang buong katotohanan ng pagliligtas ng biyaya ng Panginoon Diyos sa ibabaw ng lupa. Then, kung mangyari yun, lahat na naghahanap ng katotohanan, lalapit sa ating Panginoon. Lahat ng tumatawag o pumapanig sa katwiran ng Diyos, ililigtas sila ng ating Panginoon. Pero meron pa rin talagang magmamatigas. Meron talagang matigas ang puso at ang sabi nga, yun ay mga patay sa harapan ng Diyos. Kaya yung binabanggit natin, ang sabi, bangon ka sa gitna ng mga patay, liliwanagan ka ni Kristo. Kaya ibig sabihin, merong gising o merong may conscious, pero walang pangsyon gaya ng patay, pero meron talagang as in patay. Pero ako'y naniniwala, lahat naman may buhay yan. Ang kailangan lang natin pasya kasi nalaman na natin ang mabuti at ang masama. Kaya dun na lamang lagi tayong pumanig sa tinatawag ng mabuti. Nang ibig sabihin, every decision natin, lagi tayong pumanig sa mabuti. Step by step, aakayin na tayo ng Panginoon hanggang makamit na natin yung tinatawag na tunay na buhay. Kaya kung titingnan natin ang buhay ng Panginoon sa Kristo, dukha talaga siya, mahirap siya. Pero mahal niya yung maliliit. Mahal niya yung nasa mababang kalagayan. Mahal niya yung mga tao na naghahanap ng pagbabagong buhay. Pero yung mga nagmamatuwid doon sa sarili yun, pinagagalitan niya, pinangangaralan niya.
Pero yung mga naroroon, yung mga hungkag ang buhay, naghahanap ng katotohanan, nagpapakumbaba, sumusunod sa Kanya, tinuturuan ng ating Panginoon, binubuksan ng pangunawa, and then, kasunod nun, I believe, pinagpapala sila ng ating Panginoon ng may kapayapaan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, medyo napalalim yung ating pangangaral sa ngayon. Pero ang pinakang maliwanag, dalawang bahagi ng buhay ang naririto sa ibabaw ng lupa. Yung spiritual ang bagong tipan at yung tinatawag na fleshly, yung makalaman. Yung makalaman na buhay na ayon sa kautusan ng lumang tipan, hindi yun bawal yung mga kalayawan, hindi yun bawal. Huwag mo lang susuwayin ang batas ng Diyos. Kaya nga dumami ang asawa ni David, dumami ang asawa ni Ari Solomon. Pero sa bagong tipan, hindi na yun yung rules. Kasi may asawa ka man o wala, kontento ka. Pero kung ikaw ay mag-aasawa at magtatayo ka ng pamilya, kontento ka sa isa. Nang ibig sabihin, meron kasing mas higit na nagbigay sa iyo ng malaking katuwang at kagalakan na walang kapantay kundi yung biyaya ng Panginoon na yung spiritual natin nakabalik sa Diyos at dumadaloy muli sa atin yung current ng holiness and righteousness. At kung dumadaloy uli sa atin yun na yung fulfillment of life. Aalis tayo sa ibabaw ng lupa, alam natin tama yung direction natin. Andun pa rin tayo sa piling ng ating Panginoon Diyos, ang ating Ama, sa piling ng ating Panginoon Kristo, ang ating kapatid, sa bagong tipan o sa dugo ng tipan. At dito sa ibabaw ng lupa, meron tayong tinatawag ng kapayapaan and contentment, peace of mind. Pero hindi pa rin inaanis ng ating Panginoon yung Matthew 6:33. Unahin lang muna natin yung kaharian ng Diyos, kaligtasan. Then live in righteousness. Then all these things shall be added unto you. No, idadagdag sa iyo. At doon din sinabi ng ating Panginoon, John chapter 15, verse 7, kung kayo mananatili sa akin, ang salita ko magsisipanatili sa inyo, humingi kayo, ibibigay niya sa inyo. Then medyo malalim pa rin, hindi maliwanag, pero ibibigay niya. At yun din sinasabi niya sa aklat ng Lucas chapter 9, na sinasabi roon, wala nag-iwan ng kanyang bahay at kamag-anak o pamilya dahil sa akin at dahil sa salita ng Diyos o kaharian ng Diyos na hindi ibabalik sa kanila ng makapupong beses. Pero kung ibigay man ito ng ating Panginoon, hindi na rin yun yung ating pangarap. Ang pangarap natin, yung ating natanggap, matanggap din ng ating kapwa. Yun ang pinakang pangarap natin. Dahil yun natanggap natin, pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos na atin natanggap, panalangin natin, matanggap din ang ating kapwa. Sabi nga natin sa pag-aaral ng nakaraan, ito yung awitin ng 1 in a million new. Malalim po at maganda yung awiting 1 in a million new. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, pag-ibig ang susi ng lahat. At yung pag-ibig na yon, dadalo yon sa mga tao na kung saan ay pinagkalooban ng ating Panginoon Kristo ng buhay. Kaya kung isinaisantabi natin yung worldly life, hindi na natin yung inasahan. Dahil nagpatubos tayo ng buhay sa Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, dito tayo sa holiness, itong spiritual life. At dito sa spiritual life, dito mapupulfill yung buhay. At dahil dito, kung mapupulfill natin ang buhay na ito, yung kaluluwa natin, secured natin. Hindi ito mapapapunta doon sa kapahamakan. Gaya sinabi ng ating teksto, makamit man ng tao ang buong sanlibutan. Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano ang kanyang kakamtin? Sabihin, mauuwi sa wala. Sapagat ang buhay dito sa ibabaw ng lupa, sabihin natin, 100 taon. Tapos magdudusa na ito ng magpakailanman, wag naman. Kaya mahalaga po na ang mga mensahe, aral at turo ng Panginoon Kristo, yung kanyang kalooban, plano, malaman din ng marami. Hindi tayo umaanib sa reliyon at hindi rin nagtatag ng reliyon ang ating Panginoon Kristo. Pansamantala, ito po yung mensahe natin sa mga oras na ito, sa araw na ito, yung tinatawag na finding life or find life. Masumpungan natin ang buhay. Ang nakasumpong sa Panginoon, nakasumpong ng karunungan. Ang nakasumpong ng karunungan sapagkat siya ay pumasok sa katubusan.
or natubo siya ng Panginoon. At dahil natubo siya ng Panginoon, yung holiness and righteousness bumalik sa kanya. Yun yung image and likeness of God. At yun yung pampito na senses ng human being. Accurate na uli yun. The emotion and thinking or thought. Yung thought ay accurate about righteousness. Then yung emotion ay accurate about holiness. At yun yung nais ng ating Panginoon Diyos, isang bagong buhay bilang anak ng Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa mga bagay na ito at makamit natin ang dakilang biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Sa Diyos ang kapurihan magpakailan-kailanman. Amen. Tayo po'y